ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinagtatagpo ng tadhana ang dalawang puso na minsang nagmahalan upang sulitin ang mga huling sandali nila sa mundo. Hindi yun masama at kung minsan ay mas marami pang pag-ibig na naiaalay ang dalawang tao sa isa't isa sa pagkakaibigang meron sila. Ikaw, kabarangay, meron ka bang tao na minahal ng husto? Dear Papa Dudut, lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay misteryoso. Minsan ay mapapatanong tayo kung bakit kailangang mangyari ang isang trahedya sa buhay ng tao. Hindi natin mahanapan ang dahilan o kasagutan hanggang sa tanggapin na lang natin na may mga bagay na dapat na lang hayaan. Alin sabay nito? Merong mga pusong lumalaya sa trahedyang kinasadlakan nila ng matagal na panahon upang bigyan ng pabor na sarili naman ang unahin nila. Yan ang eksaktong mga karanasan na gusto kong ikwento kaya ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ako magpatuloy ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako si Vern, 32 years old at isang small business owner dito sa Pampanga. Bali meron akong coffee shop na itinayo noong 2023 at binuksan taong 2024. Pero matagal ko na talagang pangarap na makapagnegosyo dahil bata pa lamang ako ay business minded na ako. Kaya lang ay hindi naging madali ang lahat dahil ilang taon din akong namasukan sa corporate world bago ako naglakas loob na simulan ang pangarap kong coffee shop. Mas lalo pang naging mahirap ang aking pagsisimula dahil hindi ako suportado ng mga mahal ko sa buhay, Papa Dudut. Anong sinabi sa'yo ng mga magulang mo nung nagdesisyon ka magtayo nitong kapihan mo? Na marami na raw pong gumagawa nito rito sa Pampanga. Tsaka wala naman daw pangalan tong kapihan ko kaya hindi raw magiging mabenta. Sobra naman sila. Sinabi niyo pa. Pero buti tinuloy mo pa rin. Ay opo. Matagal ko na rin kasing pangarap magtayo ng negosyo eh. Kaya nga nagsikap ako nun sa pagtatrabaho sa opisina at nag-ipon ng sapat na kapital para masimulan yung pagtatayo nitong shop. Nag-aral din ako ng pagbabarista para ako mismo ang humawak sa negosyo ko. Pero hindi ko naman po kaya lahat kaya kumuha ako ng ilang tauhan na makakatulong ko. Sila ba hindi mo mga kamag-anak? Yung mga tauhan ko po? Oo. Naku, hindi po. Mahirap na pagka mag-anak ko kinuha ako hindi nga nila ako sinusuportahan. Sabagay pero grabe naman pamilya yan. Ewan ko po ba? Siguro hindi naman lahat ng pamilya katulad ng pamilya ko. Malas lang talaga ako. Mahirap talaga pag hindi tayo suportado ng pamilya natin o malalapit na kamag-anak. Lalo na naniniwala ako na malaking bagay yon para lumakas loob natin na gawin ang bagay na gustong-gusto nating gawin. Basta hindi yun masama. Pero meron talaga mga bagay sa mundong ito na hindi natin mapipilit. At kahit anong gawin natin wala talagang mangyayari. Medyo matagal bago ko natanggap yan, Lo. Pero ngayon okay na ako. Okay na nga ba? Apektado pa rin po kasi gusto ko sana kasama ko yung pamilya ko sa mahalagang milestones ng coffee shop ko. Kaso wala Alam mo, pag nagtagumpay itong shop mo baka unti-unti ka nilang makita at mapasabi sila na sana sinuportahan ka nila nung una pa lang. Nako, kung magiging close ulit kami ng dahil doon, wag na lang. Kasi ibig sabihin, sa hirap wala sila pero sa tagumpay ko bigla silang magpapakita. May tawag doon, pagiging sipsip. Tumpak! Pero kahit na anong mangyari, suportahan ka man o hindi ng pamilya mo
o ng mga taong malalapit sa buhay mo magpatuloy ka pa rin. Hindi ka naman nag-iisa Merong mga tao sa paligid mo na kahit hindi mo kaano-ano, pero siyang tunay na pumapalakpak sa tagumpay mo. Katulad ko, panatiko ako ng kapihan mo ito. Sobrang saya ko na tinayo mo yung negosyo na to kasi hindi ko na kailangan lumayo sa bahay namin para makapagkape. At makahanap ng date spot nyo ni Lola Darcy. Hala, oo nga. Anong oras na ba't wala pa si Darcy? Mag-alas 4 pa lang naman po ng hapon. Dumarating siya eksaktong 4:15 Pati ba naman yun orasan mo? Naobserbahan ko lang po. Magaling na bata. Mahilig mag-obserba. Pero curious lang po. Ano yun? Bakit hindi nyo nalang daanan si Lola sa kanila para sabay na kayong pumunta rito? Magkaiba kasi daanan namin pauwi. Kaya nag-usap na lang kami na magkikita rito sa ganitong araw. Pero nakakatuwa kayo kasi nagde-date pa rin kayo ni Lola, no? Espesyal sa akin si Darcy. At masaya ako kasi nagkita kami ulit kahit mahabang panahon na ang lumipas. At kahit na naging malupit yung kapalaran sa amin dahil hindi kami nagkatuluyan sa buhay na to nananatili pa rin na may puwang siya sa puso ko. At ganun din naman ako sa kanya. Pero sa ngayon hindi na namin iniisip yung bagay na yun. Ang gusto na lang namin ay magkwentuhan at magtawanan habang nagkakape at kumakain ng paborito naming tinapay mula rito sa shop mo. Papadudot si Lolo Roy ang kauna-unahang kong customer simula nang buksan ko ang aking coffee shop business. Simula noon ay naging consistent na siya sa pagpunta sa shop ko para magkape at kumain ng mga tinapay na ako mismo ang nag-bake habang hinihintay si Lola Darcy. Akala ko nga ay girlfriend niya si Lola pero sinabi niya sa akin na magkaibigan lamang sila. Siyempre dahil likas ang aking pagkatsismosa ay hindi ako masyadong naniwala na magkaibigan lang talaga sila. Pero sinabi ni Lolo Roy na naging sila ni Lola matagal na panahon na ang nakakalipas. Hindi nga lang sila nagkatuluyan kasi nagkahiwalay sila noong pumunta sa Manila si Lola para magtrabaho at doon na nakapangasawa. Samantalang si Lolo naman ay nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya sa Davao, ang probinsya nila. Taong 2023 nang pumunta siya sa Pampanga para tumira kasama ang apo niya at dito na ulit nag-cruise ang landas nila ni Lola. And for some reason, aaminin ko na iba't ibang emosyon ang nangibabaw sa akin ng mga panahong pinakikinggan ko ang kwento ni Lolo Roy. Nandun yung lungkot kasi nagkahiwalay sila. Panghihinayang sa relasyon nila at saya na rin noong nagkita sila pagkalipas ng mahabang panahon. At lahat ng yon ay lagi kong kinukwento sa boyfriend at kinakasama kong si Jello, Papadudot. Tapos ayun nga, malungkot na masaya yung reunion nila Lolo at Lola, di ba? Ayos lang. Anong ayos lang? Ayos lang, as in okay lang. Dapat ba ulit-ulitin ko pa? Hindi ko naman pinaulit-ulit Nagtanong lang ako kung bakit yan lang masasabi mo sa haba ng kwento ko. Anong magagawa ko kung yun lang talaga yung masasabi ko? Ano ba gusto mo? Humagulgol ako dito kasi natouch ako dun sa kwento ng dalawang matandang yon. Huwag mo naman silang pagsalitaan ng ganyan. Hindi lang sila basta matatanda. Customer ko rin sila. At di lang basta customer, kundi loyal customers. Wala akong pakialam. Basta para sa akin matatanda na sila na may kwento na madrama. Bakit hindi nila ipasa sa radyo kaya sa TV yung kwento nila? Baka sumikat pa. Hindi naman yan ang intensyon ni na Lolo at Lola kaya kinuwento nila sa akin yung nangyari sa buhay nila. Tsaka ako naman yung nagtanong. Alam mo napaka-chismosa mo rin no? Pakialamera ka ng buhay ng may buhay. Chismosa oo pero hindi ako pakialamera sa buhay ng may buhay. Tsaka bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Hindi mo ba nagigets yung point ko rito? Obvious ba? Hindi ko gets. Anong klaseng point ba yung sinasabi mo kasi? Ay, ewan ko sa'yo, Jello.
Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan? Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo. Sinasabi ko lang yung nangyari sa araw ko kasi hindi mo man lang makuhang tanungin. Sa hindi ako interesado eh. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako interesado. Tsaka istorbo ka sa pagpapahinga ko. Bigla-bigla kang lalapit sa akin tapos yayakap ka, dadaldalin mo ako ng kung ano-ano. Nakakainis. Di naman ako interesado sa mga kinukwento mo. Ay, alam mo mabuti pa magluto ka na lang ng makakain natin. Ha? Ano, bingi na? Paulit-ulit ka talaga. Hindi, pero seryoso ka? Kararating ko lang dito sa apartment natin galing sa shop tapos paglulutuin mo ko? Oo, nagugutom ako eh. Hindi ka ba kumain kaninang hapunan? Kumain ako pero konti lang. Tsaka wala akong makain masarap eh. Alam mo naman di ako marunong magluto. Kaya nga dapat aralin mo na kasi kawawa naman ako kung ako pa rin ang magluluto para lang sa'yo. Pagod din ako. Mas doble pa ngayon dahil naka-leave yung isa kong tauhan. Kaya ako rin yung sumasalo sa trabaho niya. Pati ba naman yan, poproblemahin ko pa? Hindi ko naman sinabing problemahin mo. O bakit sinabi mo pa? Para maintindihan mo nga na pagod ako. Sus, ayaw mo lang magluto kasi tamad ka. Dinadahilan mo pa na pagod ka. Di ba trabaho ng mga babae na magluto para sa mga lalaki? Bakit nagre-reklamo ka dyan? Alam mo, hindi ko na rin problema na nagugutom ka. Kung ayaw mo magluto ng sarili mong pagkain, wala na akong pakialam doon. Pagod nga ako at hindi mo yun naiintindihan, di ba? Kaya hindi ko rin naiintindihan yung gutom mo, lintik ka. Buti pa makalis na nga. O teka, saan ka pupunta? Sa banyo, mag-half bath. Paano ako? Hindi mo ako pagluluto? Magluto ka ron. Kaya mo na yan, malaki ka na eh. O kung gusto mo, umorder ka na lang para makakain ka ng masarap. Wala akong pera. Alam mo namang wala akong trabaho eh. Bigyan mo na lang ako ng pera, ako nabibili ng pagkain ko. Ewan ko sa'yo. Sige na, wag ka na puro reklamo dyan. Fine, basta manahimik ka na lang dyan. Yan ang gusto ko sa'yo eh, madali kang kausap. Makahanap na nga ng mga order online. Ano kayang masarap? Papadudot isang buwan na ang nakalipas nang mawala ng trabaho ang kinakasama ko. Pero matagal na rin kaming magkasintahan at magka-live-in ni Jello. 7 taon na rin kaya alam kong hindi ko deserve ang trato niya sa akin lalo na nagkukwento lang naman ako ng nangyari sa buong araw ko. Ang saya-saya ko pa noon pero sinira lamang niya dahil sa init ng ulo. Ang sakit din noong tinawag niya akong tsismosa at nakikialam sa buhay ng ibang tao samantalang hindi naman yon ang katotohanan. Papadudot alam ko sa sarili ko na mahal ko si Jello pero minsan ay napapatanong ako kung mahal niya ba ako dahil sa trato niyang yon sa akin. Hindi naman kasi yon ang unang beses na ganon niya ako pinakitunguhan. Kung ilalarawan ko ang personalidad ng boyfriend ko, masasabi ko papadudot na meron talaga siyang ugali. Hindi lang sa katamaran niya sa bahay na mas lumala kasi alam niyang ako ang babae at responsibilidad kong gawin yon kahit na pagod ako maghapon. Nag-iiba rin ang ugali niya pag gutom pero pinapalagpas ko yon dahil mahal ko siya. Kaso papadudot imbes mawala o mabawasan ang pagod na nararamdaman ko noon ay mas lalong bumigat ang aking pakiramdam sa tuwing kasama ko siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot alam ko na iba-iba ang tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagalingan sa mga bagay na ginagawa natin at para sa akin, pagnenegosyo talaga ang gustong-gusto kong gawin. Pero katulad nga ng kinuwento ko kay Lolo Roy noon ay hindi lahat sa pamilya ko ay sinuportahan ang plano kong pagtatayo ng coffee shop. Nakakalungkot kasi sila pa naman ang inspirasyon ko kaya nagsisikap ako sa buhay pero noong nagsikap na ako para sa aking sarili ay bigla na lamang silang nawala. Dismayado rin ako dahil hindi rin ako suportado ng boyfriend ko. Prinangka naman niya ako na hindi raw talaga magandang ideya ang pagtatayo ng negosyong coffee shop, lalo at marami ang kakompetensya. Saka kakampi rin siya ng pamilya ko sa pangongonsensya sa akin dahil sinayang ko raw
ang pinaghirapan kong magandang posisyon sa dati kong pinapasukang kumpanya kapalit ng negosyong walang kasiguraduhan. Kaya simula noon ni hindi pa umapak sa shop ko ang kinakasama ko. Personal choice naman niya yon at hindi ko naman siya pinagbabawalan, Papa Dudut. Hindi naman sa pagiging chismoso, no? Pero katulad mo naobserbahan ko lang din po. Ano po yan, Lo? Kung hindi ka kasi masyado dedikado at seryoso sa ginagawa mo rito sa kapihan mo, malungkot ka naman dyan. Katulad ngayon, kanina ko pa napapansin na parang mabigat yung pakiramdam mo. Ay, tama po kayo. Malungkot po ako at mabigat ang pakiramdam ko. Ano ba nangyari? Baka gusto mo ikwento sa akin para kahit papano gumaan-gaan naman yung dinadala mo. Ay, makikinig ako. Sige po. Total, wala pa naman masyadong customer. Tsaka may tiwala po ako sa inyo na baka mapayuhan niyo ako kung anong dapat kong gawin. O kung meron pa ba akong dapat gawin. O sige, maupo ka na muna dyan. Sige po. Tungkol na naman ba sa pamilya mo? Hindi po. Tungkol po sa boyfriend at live-in partner ko. Nagkaroon po kasi kami ng kaunting pagtatalo. Kaunti nga lang ba para maapektuhan ka ng ganyan? Hindi nga po siguro konti kasi kung ganun, kaya ko namang palagpasin. Pero dumadalas na po kasi yung mga away namin. At sobrang bigat po talaga sa loob. Lalo na't hindi naman siya marunong mag-sorry. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin na pinalalagpas ko lang. At kinakalimutan ko kasi mahal ko siya. Ay nako, nalinti ka na. Bakit po? Kasi hindi ganyan yung pagmamahal na alam ko. Oo, hindi tayo perpektong tao at nakakapagsalita tayo na masasakit sa kapwa natin. Pero hindi pa rin yung dahilan para tangkilikin natin ng paulit-ulit yung ganong klase ng isipin dahil nakakasakit tayo ng damdamin. At mas doble o triple pa nga yung sakit pag galing yun sa mga mahal natin sa buhay. Alam ko naman pong may ganong ugali yung boyfriend ko Kaya nga paulit-ulit ko na siyang kinausap tungkol doon. Pero mas lalo siyang nagagalit. Sinasabihan niya akong balad sibuyas at madamdamin kaya yun na yung palagi kong naiisip. Naiisip na baka sa'yo ang mali. Ganun na nga po. Mahirap yan kasi para ka niya minanipula. Sigurado ka ba talagang mahal mo siya? Opo. Siya ba? Mahal ka? Sabi niya mahal niya ako. Tsaka mabait naman po siya kapag hindi lang mainit yung ulo niya. Ang totoong mabait mabait kahit na mainit pa rin yung ulo. Yun bang kaya niyang kontrolin yung emosyon niya para hindi siya magalit o makapagsalita na masasakit? Lalo na sa'yo na nobya niya. Ewan ko pero nakakalungkot lang kung ganyan ka tratuhin ng nobyo mo. Para kasing wala na siyang respeto sa'yo. Naisip ko na rin po yan pero hindi ko naman magawang hiwalayan kaya tinitiis ko na lang. Bakit ginagawa mo sa sarili mo? Matagal na po kasi kami. Siguro nangihinayang lang ako sa ilang taon naming magkasama. Tsaka pag naghiwalay kami, sigurado natatama rin na ako makipagkilala ulit. Kaya hahayaan mo na lang na manatili ka sa ganyang klase ng tao at relasyon. Kung oo, mag-isip-isip ka ulit kung talagang mahal mo lang siya o may kasama na rin pagpapakatanga yung pagmamahal mong yan sa kanya. Baka isipin mo ulit ng 1,000 beses kung ganyang klase ng lalaki ba yung gusto mong makasama habang buhay at maging tatay ng mga anak nyo. May kasabihan nga na hindi mapipili ng mga anak kung sino magiging tatay nila. Pero kayong mga babae, pwedeng-pwede niyong piliin kung sinong lalaking gusto niyong maging tatay ng mga anak ninyo. Naniniwala ako na ang pagrespeto hindi lang binibigay sa isang tao kapag nasa relasyon kayo. Dapat pareho niyong binibigay yan sa isa't isa. At kapag respeto na yung nawala, ibang usapan na yan. Papa Dudut, aaminin kong gumaan ang loob ko matapos naming makapag-usap ni Lolo Roy. Hindi ko na nga lang namalayan na naiyak na ako sa labis na lungkot at frustration na bitbit ko sa personal kong buhay. Alam ko na dapat isinantabi ko yon
lalo at nagtatrabaho ako. Pero buti na lamang at hindi ako hinusgahan ni Lolo. Nagkataon na kaunti pa lang ang tao noon sa coffee shop kaya nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-usap. Pagkatapos akong alukin ni Lolo Roy matapos niya akong aluhin ni Lolo Roy ay siya namang pagdating ni Lola Darcy at dagsa ng ibang mga customers. Kahit nakakapagod itaguyod ang negosyo ko ay masayang-masaya naman ang puso ko. Kapag nasa coffee shop ako ay at abala sa aking sarili sa paggawa ng kape at pag-aasikaso ng mga customers, pakiramdam ko ay buong buo ang aking pagkatao. At kahit na minsan hindi pare-pareho ang kita sa araw-araw, ay walang kaso yon dahil meron talagang araw na matumal at araw na malakas. Sa huli kumikita pa rin ang shop at nakakaraos kami. Kaya lang kahit na anong positibo ng pananaw ko sa buhay kapag nasa coffee shop ako, ay unti-unti naman naglalaho ang lahat ng yon kapag umuwi na ako sa nirerentahan naming apartment ni Jello, Papa Dudut. Mo? Bakit ang kalat ng bahay natin? Nag-party lang naman kami. Huwag ka nang KJ dyan. Ako pa talagang KJ hindi mo nga pinaalam sa akin na may mga papupuntahin ka pala rito? 3 lang naman sila. Pang-4 ako. Tsaka ayos lang naman sa may-ari na magpapasok tayo ng bisita dito, di ba? Ikaw nga nagsasama ka ng mga bisita dito eh. Lagpas 5 pa kayo. Oo, pero hindi kami nagiinuman at nagkakalat dito. Nag-party nga kasi kami. May party ba na hindi makalat? Wala ka na ngang trabaho, nakuha mo pa mag-party? Uy, nakaka-insulto yun ha. Ano, pag walang trabaho, hindi na pwedeng maging masaya? Hindi naman sa ganun pero… Okay, sige. Magsabi ka ng totoo. Anong pinambili mo ng mga ininom nyo? Sila na bumili ng mga kakainin tsaka iinumin eh. Sagot ko na raw yung venue. At dito pa talaga sa bahay natin? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Wala naman kaming ginawang masama dito sa bahay ah. Hindi pa ba masama yung sangdamakmak na kalat na iniwan nyo sa sala at kusina? May nag-iwan pa na bukas na gripo dun sa banyo kaya umaapaw na yung tubig. Diba? Pinag-usapan natin na magtitipid na tayo ng konsumo kasi ang taas ng bills natin. Umuo ka tapos hinayaan mo lang yung barkada mo na mag-aksaya ng tubig. O baka naman ikaw yung nakaiwan na bukas yung gripo sa banyo. Aminin mo na! Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang sa akin ha. Hindi totoo yan. Nanggaling na rin sa'yo na pinag-usapan na natin na magtitipid tayo. Hindi ako bobo. Kaya bakit ako mag-aaksaya ng tubig? Ewan ko na talaga sa'yo. Sumusobra ka na sa mga pinaggagawa mo na ikaw lang ang nagdedesisyon. Sino na lang ba ako sa pamamahay na to? Ikaw naman, kailangan mo pa ba talagang tanungin kung sino ka? Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang kasiyahan ko. Mahal na mahal kita. Halika nga, paalik nga ako. Huh? Layuan mo nga ako, ang baho mo! Huwag mo akong halikan! Bakit mo ako sinampal? Nilalambing ka na nga, nag-iinarte ka pa? Kung sampalin din kaya kita, ha? Kapal na mukha mo! Bakit ba ako sinampal? Kasi makapal din niya mukha mo. Saka ikaw naman unang nanampal sa atin ha. Gumanti lang ako. Sobra ka na, Jello! Hindi na talaga kita kilala. Nagbago ka na. Anong pinagsasabi mo nagbago na ako? Ako pa rin to, no? Napakamadrama mo. Sa susunod kasi, huwag ka basta magagalit dyan. Ang saya lang namin ng barkada ko kanina eh. Tapos pag uwi mo rito, sisirain mo yung gabi ko. Napakaliit na bagay lang yung pinuputok ng butsi mo. Hindi lang ako nakapagpaalam sa'yo na magiinuman kami dito. Kung ano-ano na sinasabi mo. Eh pag nagpaalam naman ako sa'yo, siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo. Buti rin talaga, hindi ko sinabi sa'yo. Kapal na mukha mo. Baka nakakalimutan mo apartment ko to at hindi to sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero baka ikaw yung nakakalimot na hindi ako kung sino lang sa pamamahay na to. Dito rin ako nakatira. Naghahati tayo sa mga bayarin, di ba? Kaya may karapatan ako dito sa pamamahay na to. Pero wag mo na mga
aabusuhin yung karapatan na yan kasi nakakainis at nakakapagod na. So sino maglilinis ng mga iniwang kalat ng barkada mo? Tinatanong pa ba yan? Malamang ikaw. Ikaw yung babae sa ating dalawa eh. Tsaka antok na ako. Gusto ko na magpahinga. Napagod ako sa party namin. Pagod din ako, Jello! O edi matulog na tayo. Huwag ka na maingay kasi dyan. Nakakaya sa mga kapitbahay, talak ka ng talak. Mamaya sugurin tayo na may-ari ng bahay na to. Walang tigil yung bunganga mo sa kakaputak. Manahimik ka na lang kasi. Papadudot yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Jello. Pero mako-consider na rin bang pananakit ang mga pagtapik-tapik niya sa akin noon? Pamamalo at panunulak tuwing mataas ang emosyon niya. Partida ilang taon na niyang ginagawa yun sa akin pero hindi ko na lang masyadong pinapalaki. Kaya lang iba na yung nangyaring pananakit niya sa akin dahil hindi na niya napigilan lalo na at nasa impluwensya siya ng alak. Sobra akong nasaktan hindi lang sa katawan kundi maging sa kalooban ko na rin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na hahantong si Jello sa bagay na yon. Kaya nga aminado akong naisipan kong makipaghiwalay na sa kanya dahil nagkakaroon ng hangganan ng pagmamahal kapag dahas na ang pinag-uusapan. Ayokong umabot kami sa punto na mabugbog niya ako ng malala. At hinayaan ko lang na mangyari sa akin ang bagay na yon dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sinabi ko kay Jello na gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ay saka naman siya nagmakaawa sa akin. Na huwag ko siyang paalisin sa bahay at sa buhay ko. Akin kasi ang apartment at ninitirhan namin at sa loob ng ilang taon naming pagsasama ay naghahati kami sa mga gastusin. Pero noong nawalan siya ng trabaho ay sinolo ko ang lahat. Ayos lang naman sa akin lalo na at kinakasama ko siya at nangako naman siya na maghahanap kaagad ng panibagong trabaho para makapag-ambag. Kaya nga sobra akong nadismaya kay Jello nang hindi yon ang inatupag niya. Sa halip ay mas nagkaroon siya ng maraming oras upang bumarkada. Nakalimutan na yata niya ang responsibilidad niya bilang partner ko at masyado na siyang nakampante na masasalo ko siya. Anumang sandali papadudot. Siyempre, noong nagmakaawa siya at umiyak sa harapan ko aaminin kong nahabag ang puso ko. At di kinaya ng konsensya ko na ipagtabuyan siya. Kaya nagpakatanga ulit ako noong pinatawad ko si Jello. Pero makalipas lang ang isang linggo ay meron na naman siyang ginawa na masasabi kong husto na at sumagad na sa aking pasensya at pangunawa. Hayop ka, Jello! Pinagkatiwalaan kita pero ninakawan mo lang ako! Tapos anong ginawa mo sa perang ninakaw mo sa akin? Pinagbabae mo! Napakasama mong tao! Vern, pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Naudyokan ako ng mga baliw na barkada ko eh. Siguro nga may kasalanan sila pero nasa iyo pa rin naman yung desisyon at kusa sa mga bagay na ginawa mo. Kaya nga, pasensya ka na talaga. Nagkamali ako. Masyado ako naging gago, sorry. Buti alam mo. Pero sa tingin mo may magagawa pa yung paghingi mo ng pasensya? Tiwala akong sinira mo. Ninakawan mo ako tapos ng babae ka pa? Ang kapal na mukha mo. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Kasi kung hindi pa sasabihin ko sa'yo, ang sakit-sakit! Sobrang sakit! Napakasama mo! Hindi ko naman mahal yung babaeng yun eh. Ikaw yung mahal ko. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawa ng masama. Grabe ka naman magsalita. Alam mo sa tono mo para ako nakapatay ng tao ah. Huwag mo naman akong ganyanin. Aba, hindi mo na kailangan pumatay ng tao kasi sobra-sobra pa dun yung ginawa mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ninakawan mo ko tapos pinambabae mo. Pero isang beses ko lang ginawa yun. Tsaka di naman ganun kalaki yung perang kinuha ko sa'yo ah. Anong hindi malaki? 10,000 yun. Hayaan mo, babayaran na lang kita pag nagkatrabaho ako.
Bayaran mo talaga ako kasi ipapakulong kita! Vern naman, wag mo naman gawin sa akin to. Hindi na natin kailangan umabot sa ganun. Magbabayad naman ako eh. Pangako yan. Isipin mo na lang na hiniram ko muna yung pera sa'yo. Iisipin kong hiniram mo? Para ipambabae mo? Ganon? Vern, hirap mo naman kausap eh. Wala ka na talagang hiya, no? Kasi kung meron hindi ka ganyan mag-isip at magsalita. Lumalabas sa parang sa ating dalawa, ikaw pa yung biktima? Ikaw na nga yung nagloko. Bakit? Dahil desperado ka na kasi wala kang trabaho. Kaya wala kang pinagkukunan ng pera. Di ba? Oo, sige, desperado na akong desperado. O tapos ikaw ano? Sobrang nagpaka-busy ka dyan sa pesting negosyo mo. Kaya nawalan ka na ng oras sa akin. Anong sinabi mo? O ngayon magugulat ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita. Pero paano naman ako? May mga pangangailangan din ako bilang lalaki. Kaya hinanap mo sa iba, ganun ba? Oo, pero nagsisisi na ako. Kaya pasensya ka na talaga, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko matatanggap yung paghingi mo ng pasensya. Buti pa maghiwalay na tayo. Ayoko na makisama sa katulad mong manloloko. Vern, maawa ka naman sa akin oh. Saan ako pupulutin ito kung paalisin mo ako rito sa bahay natin? Bahay ko lang at wala na akong pakialam. Kung gusto mo, puntahan mo yung barkada mo. Total, mas mahalaga naman sila kesa sa akin, di ba? O di kaya makisama ka doon sa babaeng kinama mo ng isang beses at magsama na lang kayo. Ganyan mo na lang ba sasayangin lahat ng meron sa atin? Itatapon mo yung halos 7 taon na relasyon nating dalawa? Hindi ako ang nagsayang at nagtapon ng 7 taon nating relasyon, kundi ikaw! Kakayanin ko naman sigurong mabuhay nang wala ka eh. Kasi simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag mo na rin subukan magmakaawa kasi hindi na magbabago ang isip ko. Vern, sorry na. Sorry talaga. Patawarin mo na ako. Pangako magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na kita pagtataksilan. Hindi na kita lolokohin, maniwala ka sa akin. Patawarin mo na ako, Vern. Kasasabi ko lang na huwag ka na magmakaawa. Kasi hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Tama na yung isang beses na pagbigyan kita nung sinaktan mo ko. At yung maraming beses na binaliwala ko na hindi mo ako nirespeto. Ayoko na magpakatanga sa'yo. Tapos na tayo! Papadudot, pinalayas ko na si Jello sa apartment ko at hindi na ako naawa sa kanya. Hindi niyo ako masisisi lalo at mas nanaig na sa akin ang matinding galit. Pasalamat nga siya kasi hindi ko na siya pinakulong. Pakonsuelo ko na lamang yon sa kanya lalo at wala naman siyang trabaho at pangpiyansa. Pero sobrang sakit sa puso at sama ng loob ang ginawa ni Jello nang mambabae pa siya. Napakakapal ng pagmumukha niya. Nangako siya sa akin na babayaran ng 10,000 na kinuha niya sa akin kaya hinayaan ko na lamang siya. Dahil sa breakup namin ay ilang araw din akong hindi pumunta sa coffee shop. Bali mga tauhan ko lamang ang nandoon at lagi nila sa aking binabalita na hinahanap daw ako nina Lolo Roy at Lola Darcy. Nag-aalala yata sa akin kaya nag-decide na akong pumasok at magbalik trabaho. Masaya naman ako at nalilibang sa ginagawa ko sa shop namin, Papadudot. Nakakalimutan ko ang problema pero bumabalik naman kapag umuwi ako sa aming apartment. Dahil naaalala ko ang mga panahong magkasama kami doon ni Jello. Pero alam kong kailangan kong umusad at ituring na biyaya ang paghihiwalay namin. Dahil mabigat dalhin ang ganong klaseng tao sa isang relasyon. Noong pakiramdam ko ay unti-unti na akong nakakausad ay meron namang nangyari. 5 araw ding hindi bumisita sa coffee shop si Lolo Roy at noong ika-6 na araw ay nakita ko siya na pumasok sa pintuan namin kaya masayang-masaya ko. Tulad ng dati ay umorder si Lolo ng paborito niyang kape at tinapay tapos naupo siya sa pwesto na palagi niyang inupuan sa tuwing hinihintay niya si Lola Darcy. Naghintay doon si Lolo habang paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kalangitan.
Maya-maya ay narinig ko na lamang na humihikbi siya kaya nag-worry ako ng husto at dali-dali na siyang nilapitan. Lo, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Wala naman. Wala raw pero tingnan nyo oh. Ayaw tumigil ng luha nyo. Kaya nga pinupunasan ko na lang. Ay, hindi ko po kayo pipiliting magkwento pero nag-aalala ako sa inyo. Tsaka ang totoo niyan, Lo, ilang araw ko na rin kayong inabangan ni Lola Darcy na bumisita, tumambay dito sa shop ko. Tapos nung hindi kayo nakapunta, nalungkot ako. Napalapit na rin kasi kayo sa akin eh. Para ko na kayong lolo at lola kaya nga nung pumunta kayo ngayong araw, masayang-masaya na ako. Kaya lang nakita ko naman kayong umiiyak. Hindi ko lang mapigilan. Kahit naman lalaki umiiyak din, lalo kapag nasasaktan. Oo naman po. Tao lang din tayo eh. Pero lalo lang po ako nag-aalala sa nangyayari sa inyo. Pasensya ka na pero huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas tong nararamdaman ko. Buti nga na kaya ko na lumabas ng bahay namin para pumunta rito sa coffee shop mo. Baka po gumaan yung nararamdaman nyo pag dumating na si Lola Darcy. Siya lang kasi yung nakakapagpatawa sa inyo ng gusto eh. Oo, siya lang nga. Pero hindi na siya makakarating, Apo. Ha? Bakit hindi po siya makakarating, Lo? Kasi wala na siya. Humanaw ng pinakamamahal kong si Darcy. Wala na si Lola? Yun din yung dahilan kaya ilang araw din ako hindi nakapunta rito. Wala akong lakas para lumabas ng bahay namin simula nung nalaman kong wala na si Darcy. Iyak lang ako nang iyak sa kwarto ko. Kaya alala sa akin yung apo ko. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko naman siya maaagaw pa sa kamatayan kung oras na rin niya talaga. Nabigla naman po ako sa binalita niyo. Pasensya na po, Lo. Okay lang. Parang ang bilis naman po nang nangyari. Parang ayaw po tanggapin ng utak ko na hindi ko na makikita si Lola. Medyo kinilabutan din ako. Hindi rin ako makapaniwala pero marupok ang buhay ng tao. At ayoko namang questionin yun. Lalo na alam kong nasa dapit hapon na rin ako ng buhay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Na anumang sandali, baka mawala na rin ako sa mundo. Huwag naman po muna, Lo. Wala na nga si Lola tapos pati kayo iiwan na rin ako. Hindi ko lang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Matagal na rin naman akong nabuhay sa mundong ito. At masasabi ko na kahit paano, nasulit ko naman. Malungkot lang talaga mabuhay kapag wala na yung taong mahal mo. Pero nandyan pa po yung apo nyo tsaka ibang pamilya na nagmamahal sa inyo. Pati ako nandito pa. Sabi ko nga para ko na kayong lolo at lola ni Lola Darcy, di ba? Malaki yung naitulong nyo sa akin. Lalo na kapag pinapayuhan nyo ko. Hindi ko nararamdaman na wala akong pamilya na nagmamahal sa akin dahil nandyan kayo. Alam ko na hindi natin hawak yung buhay pero sana piliin nyo pa rin mabuhay. Tatandaan ko yung sinabi mo. Salamat kasi gumaan kahit papaano yung loob ko. Mamimiss ko lang lalo talaga si Darcy. Wala na akong kakwentuhan at kaasaran pag nagkakapirito. Mamimiss ko rin po si Lola. At sana kung nasan man siya ngayon, masaya na siya at payapa ang puso niya. Yan din yung paulit-ulit kong hiling sa Diyos. At kahit na kinuha niya na sa akin si Darcy, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi binigyan niya kami ng pagkakataon na magkitang muli.
Pwede ba akong makisuyo sa'yo, Apo? Ano po yun? Pwede mo ba akong igawa ng paboritong kape ng Lola Darcy mo? Para kunwari, kasama ko pa rin siya ngayon na nagkakape. Kahit na alam kong wala na siya at hindi na babalik pa. Papa Dudu, tulad ng pakisuyo ni Lolo Roy, ay ginawa ko ang paboritong kape na palaging ino-order ni Lola Darcy. At habang ginagawa ko ang huling order na yon para sa kanya ay hindi ko mapigilang maiyak. Sobrang nakakabigla na malamang wala na si Lola at nakakalungkot lang lalo dahil mag-isa na lamang si Lolo Roy. Nang matapos kong gawin ang kape ni Lola ay ibinigay ko yon kay Lolo. Taimtim yung tinitigan ni Lolo at pakiwari ko ay umaasa pa rin siya na anumang sandali ay darating pa rin si Lola dahil naghihintay na ang kape niya. Pero lumipas ang mahabang oras at lumamig na rin ang kape niya ay hindi na talaga siya dumating pa. Nagpatuloy ang pagbisita ni Lolo Roy sa aking coffee shop kasama ang apo at mga apo niya sa tuhod. Masaya akong makita na nagbabanding sila. At kahit papaano ay alam kong unti-unti nang nakakausad si Lolo sa pagkawala ni Lola Darcy. Pero neto lang March 2025 ay tuluyan ang namaalam sa mundo si Lolo Roy. At huling order na niya pala yung 2 araw bago siya tuluyang mawala. Sobrang sakit at hindi ko alam kung paano ako uusad. Pero alam ko na kahit wala na si Lolo at Lola ay mananatili silang buhay sa puso ko, lalong-lalo na ang mga pangaral nila sa akin. Sa kasalukuyan ay maayos ang negosyo ko at ganoon din ang aking disposisyon sa buhay. Malaki din po ang naitutulong sa akin ang programa ninyong Barangay Love Stories upang malibang ako, kaya nag-decide ako na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay maraming natuwa sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat kung sakaling mapili niyo po itong i-ere. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vern. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.